Hello mga kababayan, kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa ating video analysis at sa ating video talakayan. Kahapon lamang po ay muling sumambulat na naman ang additional installment into the video testimony release na pinapalabas po ni Ginoong Saldico, at talaga naman po nakakayanig ang kanyang binanggit sa kanyang video sapagkat lumalabas na family criminal syndicate business ang ipinapakita ni Saldico sa kung papaano nasasangkot si Marcos Jr., ang kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos, ang asawa niyang si First Lady Lisa Araneta Marcos, at ang bayaw ni Marcos Jr. na si Martin Araneta. Malubha po at seryoso ang mga aligasyon na ito na nangangailangan ng agarang investigasyon, subalit syempre hindi natin ma-expect na gagawin yan ng ICI o kaya ng Senate Blue Ribbon Committee, no? Dahil pareho po itong co-opted o naglilingkod na upang i-cover up at pagtakpan ang interes ni Marcos at Romualdez. Pero bigyan po natin ng ilang mga analysis of the details ang binabanggit ni Ginoong Saldico hinggil sa pagkakasangkot ng halos buong pamilya ni Bongbong Marcos Jr. sa agricultural smuggling at sa tinatawag na hoarding and cartel operations control of the agricultural importation. Ayan. Una, binanggit po ni Saldico na ang nangungulekta sa Bureau of Customs ng mga corruption, mga patong at kasindikatuhan, walang iba kundi si Lisa Araneta mismo, ang asawa ni Marcos Jr. Bagamat ang tinatawag nito sa mga backdoor information, naririnig na po namin ito. Ako na may connection sa maraming intelligence sources na nakakausap ko, lalo na yung mga dati kong kasama pa na nasa NTF-ELCAC pa kami noon o sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ito po ay lumalabas ng pangalan ni Lisa Araneta at ni Mike Araneta. Binanggit kahapon ni Saldico na during elections 2025, I think that was April or March, bago pa magkaroon ng pagpapadala ng sulat confidential si Saldico hinggil sa kanyang mga sinasabi na bumubukol na ang budget insertions hindi lamang kay Marcos Jr. kundi mismo sa kay Martin Romualdez at iba pang mga kasamahan nila sa Kongreso. Hiningan siya ng si Martin, according kay Martin Romualdez, kinausap niya or si Saldico nag-usap na humihingi si Marcos Jr. ng pondo para doon sa alyansa para sa bagoong Pilipinas nila, no, yung kanilang kampanya, pati sa local elections, hindi lamang sa senatorial candidates. At binanggit ni Saldico na sinabi ni Martin Romualdez daw na nakapag-remit naman ang mga tao nila ng 11 billion mula doon sa mga importasyon ng mga agricultural products na inaariglo nila at 9 billion mula sa customs. So mga 20 billion pesos, and that was 2 months away from the elections or 3 months away from the elections. So kung bibigyan natin ng isang pananaw itong mga salaysay ni Saldico, tumutugma ito doon sa mga meetings na nagaganap sa Aguado Street. Itong Aguado Street po is across Malacanang lang sa South Side Gate ng Malacanang at nagsisilbing parang operation center kung saan nagtitipon-tipon sila Marcos, sila Saldico, sila Romualdez, at doon din minsan may deliveries. Kung nagmamadali si Marcos na kumuha na ng pera according to the video revelation ni Saldico. Okay. So may 20 billion na pala na ipinasok noong February pa. Galing sa customs at galing sa importasyon ng mga sibuyas, bigas, asukal, na alam ni Martin Romualdez ay bahagi po ng pangungulekta ng First Lady
o ni Lisa Araneta at ng kapatid nito. So iyon po, binanggit na mismo ni Saldico sa kanyang video release na he knows about the collections na nangyayari sa Bureau of Customs at dito sa agricultural smuggling and cartel operations control of agricultural imports. Pangalawa, pinangalanan na mismo ni Saldico, mga kababayan, na direkta po si Lisa Araneta Marcos. Siya ang nagtatakda kung papaano ang kamadahan sa rice importation, sa importasyon, sa agrikultura, which includes importation ng mga karne, isda, at pati na sa sibuyas, at iba pang mga agricultural products. Kasama po niya dito ang kanyang kapatid. Ang pagkakatumbok po ng pahayag na ginawa ni Saldico sa kanyang video that Lisa Araneta controls the rice hoarders and the rice cartel. Ang rice cartel po, matagal itong nilabanan ni Pangulong Duterte sapagkat sila ay mga rice traders at the same time mga rice hoarders. Sila po ang nagkukontrol ng importasyon at ang trade ng local purchase and market ng bigas sa Pilipinas. At ang may control sa kanila ngayon, hindi po ang Department of Agriculture Secretary na si Kiko Laurel Cho, kundi si Lisa Araneta at ang kapatid nito na si Martin Araneta, kung ang atin pong susundan ay ang pagsasalaysay ni Saldico. So makikita natin po, malaki ito mantakin po ninyo sa sugar importation lamang, na mukhang dito nga nagkaroon ng isang pagbabangga si Vic Rodriguez nang siya pang executive secretary, kasi nga from a necessary requirement of only 200,000 metric tons ng asukal na imported na papasukin during the first 3 months ni Marcos sa 2022, ay umabot ito ng almost 600,000, dumoble. At iyon ay may patong sa mga importer hoarders na yun pala ang may control, at ngayon binulgar na ni Saldico si Lisa Araneta Marcos at ang kapatid nito. Kaya nagkaroon ng price manipulation sa sugar, and hindi bababa, according to Saldico dyan, ang kinita nila Lisa at ng grupo ng kapatid niya sa importasyon ng asukal ng mga 3 billion to 4 billion pesos. Wow! And then sa pagsirit ng presyo ng bigas ay kahit na mayroon na pong problema sa market price at kailangan ng ibaba ang tariff o yung buwis na ipinapataw ng gobyerno sa bigas na imported para ito ay bumaba at magkaroon ng market impact para hindi po sumirit ang presyo nito. Nabanggit nga ni Saldico na pwedeng between 22 pesos to 25 pesos per kilo pwedeng magkaroon ng actual na presyo ng bigas. Pero imported lang ang 80% nito kasi nanggagaling ito sa rice importation, which ang nagkokontrol si Lisa Araneta. Subalit kahit pinababaan ni Marcos Jr. Into the level of 15% lang ang taripa sa bigas na imported, hindi pa rin po bumabagsak ang presyo nito. On the average sa 52 hanggang 58 pesos pa rin po in the last 6 months noon ng pagkakaroon ng sobrang gipit sa presyo ng bigas. Kasi po, kumikita ng tag 10 billion pesos on the minimum, according to Saldico, mula sa rice importation, sila Lisa Araneta at ang kapatid niya. Wow! Mga 3 to 4 billion sa sugar importation nila, at sa rice mga 10 to 12 billion pesos. At sa sibuyas, mga 5 billion din ang kinikita nila Mike Araneta at nila Lisa Araneta. So, pati si Sandro Marcos itinuro ni Ginoong Saldico na involved din po sa kalakaran ng pangingialam tungkol sa paano imaniobra ang importasyon sa agriculture. Kaya pala, ito ang binabanggit ni Pangulong Duterte, na si Lisa Araneta wanted Duterte to appoint Bongbong Marcos Jr. as Agriculture Secretary noong panahon po na jobless si Marcos
matapos na natalo ito sa elections noong 2016 sa pagiging vice president candidate or vice presidential candidate niya during the time na kalaban niya si Leni Robredo. A year after, naglalabing efforts si Lisa Araneta na ang kanyang asawa na si Bongbong Marcos Jr. in 2017 or maagang bahagi ng 2018 ay ma-appoint bilang Agriculture Secretary. At hindi ito pinagbigyan ni Pangulong Duterte. Kaya pala, nung umupo na si Marcos bilang presidente, hindi mo na siya nag-appoint ng Agriculture Secretary kung mapapansin ninyo. Kaya may katotohanan at tumutugma sa pangyayari ang binabanggit ni Ginoong Saldico. Mga 14 months o 15 months po na umupo si Marcos bilang Agriculture Secretary. At sa panahon na yun, sumirit po ang agricultural smuggling. Sumirit ang presyo ng sibuyas, sili, bawang, at pati ang importasyon ng itlog at mga manok. No? Pati na po ang mga dairy products. Everything, kasi pag nag-i-import ang bansa ng mga agricultural products at iba pang mga produkto, syempre, nagkakaroon ng price manipulation and tariff manipulation. Actually, ang epekto niyan, technical smuggling. Kaya na kumikita sila at dyan mo kailangan ang Bureau of Customs. Kaya magkadugtong po yun. And in the last 15 months ni Marcos sa Department of Agriculture, wala ibang nangyari dito kundi ang paglala ng agricultural smuggling, ang paglaganap ng agricultural product importation manipulation, na siya namang tumutugma sa revelations na inilabas ni Saldico sa kanyang video. Kaya pala gustong-gusto na ni Lisa Araneta na kunin ang agricultural sector bilang pamumunuan ni Marcos Jr. when they were trying to do the lobby operations kay Pangulong Duterte dahil konektado pala siya sa maraming mga rice hoarder and rice cartel operators at iba pang agricultural import groups na mayroon pong pandaraya o ala sindikato na operations. And when Marcos Jr. became president, ito na po ang naging oportunidad para sa loob po ng halos 1.5 taon, 1 year and a half almost ni Marcos sa agriculture sector bago ma-appoint po itong si Ginoong Kiko Laurel Chu na isang malaking negosyante sa large-scale fishing industry, no? Yung Frabel o yung Frabel ay si Marcos po ang humawak ng agriculture portfolio at doon sumirit ng todo itong inilalarawan ni Ginoong Saldico na family criminal enterprise operations in the agriculture importation, sibuyas, agri-products, bigas, asukal. At magkadugtong yan sa pagkokontrol ni Lisa Araneta dito sa Bureau of Customs. Siguro kulang-kulang sa 20 billion pesos nga ang kinita nila sa loob ng almost 1 year and a half or kulang-kulang 15 months na pamamalagi at pagkokontrol ni Marcos bilang concurrent Agriculture Secretary. So, nakakabahala ito, but who will be the one to investigate? What independent and genuine investigation body ang hahawak sa ganitong uri ng iskandalo na nagsasangkot sa buong pamilya ni Marcos, ang kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos? May mga insertions, mayroon din pong mga SOP na kinokolekta, partikular na sa Ilocos Region, sa Ilocos Norte, at umaabot sa mahigit 10 billion din po ang sinasabi ni Saldico ang napuntang mga SOP o patong tongpats kay Sandro Marcos sa kanyang asawa ni Marcos Jr. na si Lisa Araneta at si Martin Araneta na bayaw niya. Mga 20 bilyones po ang tinubo nila o tinigbas nila mula sa agricultural manipulation of import operations na parang technical smuggling na rin, at the same time import and product hoarding similar to cartel. 20 billion pesos. At kaya pala, pag sinabing tungkol sa Bureau of Customs operations, appointments, at iba pa, pati sa Bureau of Internal Revenue, si Lisa Araneta
accordingly ang naglalagay ng mga tao dyan. Kasi kailangan mo yon kapag nagkakaroon ka ng pinapapasok na bulto-bultuhan ng mga imports na pinagtutubuan mo. Equivalent to smuggling. Malamang pati sa duty-free. Most likely, no? Kaya nagtatanong ang mga tao, what now, Lusyoko? What now, Lusyoko? Nagtatanong lang ang mga tao. So, hindi pa ito binubulgar ni Saldico, no? Mayroong mga personalidad na matagal nang nasa technical smuggling, mga kababayan, pero ito po malamang kapag ipinapakita na ni Ginoong Saldico na ang lalim at lawak ng sindikato ng pamilya ni Marcos ang isang sektor na strategic na nag-i-import talaga regularly at pwede mong hilutin sa mga taripa o mga buwis at sa customs duties at pwede mong patungan at i-advance ang koleksyon sa mga cartel at mga technical smugglers, ang asawa at ang bayaw pala ni Marcos ang nagpapatakbo nito. Which matagal ko na pong naririnig yan. In fact, ang tawag dyan kay Martin Araneta, si Mike Alpha. Ayun. May opisina sila dyan na ginagamit nila Lisa. So, pumupunta din dyan si Marcos at si Sandro sa BGC na may masarap po na mga pagkaing ibinibenta sa baba. Sa second floor yata sila or third floor. Dyan sa may BGC, maaalala ko pa yung lugar na yan, hindi ko nababanggitin po yung masarap na pagkain sapagkat may mga tao noon na nakipag-meeting sa amin tungkol po sa pagkakaroon ng mga special project kay Marcos nung sila'y okay pa ni Sara Duterte. Pero nang marinig ko na ang layunin ay tungkol sa mga supplies na ibibenta sa barangay, sa health centers, at mukhang si Mike Alpa ang pumapatong, pumasok na sa isip ko na ito na yung grupo na nagpapatakbo ng mga kasindikatuhan sa technical smuggling, lalo na sa agriculture sector. Ayun. So maraming salamat, no, sa lakas ng loob at tibay ng dibdib ni Saldico. Kulang pa ito ng mga detalye. Kaya naman, ini-expect natin na iipitin po si Saldico ng tulotodo at idideklara siyang nagre-raise ng pondo for terrorism financing, the Arnie Teves formula. At upang automatic po yung lahat ng assets niya ay ma-freeze order hanggang ma-confiscate immediately sapagkat mabilis po ang execution of decision of the court kapag i-establish ng gobyerno na involved sa terrorism and terrorism financing ang isang tao o grupo ng mga tao. And most likely doon papunta yon. Kaya nga tell all ka na, Saldico. Mag-execute ka na ng tinatawag na executive affidavit that will fit as an international valid document at panumpaan mo na lahat ng ito, iparecord mo na, total may pera ka pa naman na pwedeng magagamit at magsisilbi itong ebidensya even sa international na level upang ipakita that the government right now in the Philippines is being presided by a criminal group of syndicates of plunderers, corrupt, and smugglers, and even a drug addict president. No, malamang may alam din si Saldico tungkol dyan, kasi nasa inner sanctum, no? Yun ang term na ginamit ni Saldico, na makipag-meeting sila ni Romualdez noon sa mga party list groups and urban operatives ng CPP, NPA, NDF para durugin si Pangulong Duterte at si Vice President Sara Duterte sa special ops ng okay pa sila. That was last year, September 2024, and then sa October 2024, pati ang ICC operations, alam ito ni Saldico. At malamang, pati ang pag-special ops o special operations attack to demolish and destroy the Duterte political group, particularly si former President Duterte at si Vice President Duterte, ang paggamit ng pondo upang itong mga pinagnanakaw at mga insertions na ito ay gamitin para mapatanggal si Vice President Sara Duterte at makapwesto si Martin Tambaluslos at siya ang papalit kay Marcos Jr. sa 2028 ay earlier than that, pinunduhan yan ng mga flood control and other insertions na pinagnanakaw. Alam niya ni Saldico, malamang ilalabas din na rin yan, including ang pagpondo
ng pagkidnap o pagpapadukot kay Pangulong Duterte at pagpapadala at pagpapatapon at pagpapakulong sa kanya sa ICC. At pati po ang operations ng ICC sa Pilipinas na kinonsente at kinumpasa ni Marcos at Romualdez. Yan pa po ang mga detalye na we are expecting na i-reveal pa rin ni Saldico habang siya ay buhay pa. This is getting interesting every day. And iniisa-isa ni Saldico, inihimay-himay niya kasi para hindi naman po mahihirapan ang taong bayan to digest and absorb the information and process in their discernment or sa proseso ng kanilang pag-iintindi sa nangyayari sa ating bansa. Kaya by installment, para hindi magkaroon po ng tinatawag na information overload ang taong bayan. And that is a good approach. Pero syempre, ang implications niyan, habang iniipit ng katotohanan si Marcos, iniipit ng kanyang sindikatong gobyerno din ang mga tao at ang mga grupo o mga personalidad kagaya ni Saldico upang durugin ng tuluyan at hindi mailabas ang mas marami pang katotohanan. At alam natin po, hawak ito ni Saldico dahil nga inner sanctum ang tawag sa grupo nila, na alam niya ang lahat ng nangyayari dahil sila nga ang magkakasama sa pagiging sindikato nila Marcos at nila Martin Romualdez. In fact, hindi niya pa dinitalye paano pinagkakitaan ng pamilya ni Marcos through his wife, Lisa Araneta, at ni Martin Araneta na bayaw niya, o ni Mike Alpha na tinatawag, ang customs, ang BIR, and pati po itong operations sa agricultural technical smuggling, hoarding, and cartel control operations of agricultural imports, lalo na po sa bigas, sibuyas, poultry products, and asukal. Magbabalik po ang ating video analysis at video talakayan habang minumulat at pinupukaw natin ang taong bayan at ang ating mga kababayan sa katotohanan upang sila po ang maghahatol, hindi si Hontiveros, hindi si Lacson, hindi si Tuta Soto, kundi taong bayan po. Hindi ang ICI ang yayakap sa katotohanan ng sumasambulat the way these are revealed right now in the many videos na ginawa at ginagawa pa ni Ginoong Saldico, at malamang may iba pang mangyayari din na mga pagbubunyag. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. We deserve a better government. Hindi kriminal, hindi adik, hindi sindikato, hindi smugglers, kundi gobyernong totoo para sa taong bayan at para sa bansang Pilipinas. Hindi para sa pangungulimbat, pangungurakot, sa pundo at puder, at paggipit at pagpapabagsak sa taong bayan. Kaya po, ang ating panalangin, God will save our country as well as our people through prayers and our actions collectively. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. At ang ating line of support for Bangon Sambayanan People's Movement, ang GCash line po natin ay 0916-308-7710. Uulitin ko po, 0916-308-7710, Rohilda, Celis, or Kailangging. Line of support and GCash line for coordination. Bye for now. Mabuhay ang sambayanang Pilipino.